Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, shocking to. Grabe, gulat ang lahat sa balitang ito. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating haalamin at bibigyan ng reaksyon sa videong ito. So yan mga kababayan, bago po natin i-play yung ating main video, no, yung bibigyan po natin ng reaksyon, eto. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga post o balita sa social media. Ito po mga kababayan ang apat na senador na kung saan sobrang ingay pagdating po sa China at sobrang tahimik naman po pagdating po sa flood control scandal. At eto pa, talagang magugulat kayo dito mga kababayan. Akala ko po kasi, no, kapag kaaway mo ang isang bansa, tulad ng isang pagkakaibigan, ay hindi po nagkakautangan. Pero itong matindi, President Bongbong Marcos Jr., mas malaki pa ang utang kaysa kay former President Duterte sa China. Aba, kaaway pa yan malaki ang utang, aray ko po. Ayan mga kababayan, pero bago po natin simulan yan, kung like and subscribe naman po dito sa ating munting channel, maraming salamat po. So ito, simulan po natin ang ating balitaan dito po kay sa apat na senador. Sina Tulfo, Hontiveros at Pangilinan. Yung dalawang Tulfo, diba? Yung dalawang Tulfo, si Hontiveros at Pangilinan, mga kababayan, sobrang ingay. Sobrang ingay po nila about China. Pero, kabaliktaran ang katahimikan sa flood control. Ang tanong, bakit kaya? Diba? Nako talaga, kung saan yung sa bagay, ano sila tawag dito, nagkakaisa na po sila. Bakit kaya ayaw nilang pag-usapan? Bakit kaya tahimik sila? No? Bakit kaya tikom ang kanilang mga bibig pagdating po sa flood control? Diba? Grabe naman ito. May mga ano ba kayo? Sangkot ba kayo? Nagtatanong lang may mga kilala ba kayong sangkot, kaibigan, something ganyan? Na ayan yung pag-usapan kung hindi kayo sangkot, no? Ang mga Tulfo talaga, mahilig talaga ilihis yung mga, 'di ba, yung mga big issues na mga kinahaharap ng Pilipinas, 'di ba? Ang galing nilang mag-divert, no? Ang galing po nilang mag-divert ng issue to other issue. Isipin na lang natin si Rafi Tulfo, 'di ba? Bigla na lang iniwan yung investigasyon sa Lotto. Ngayon naman itong sa flood control. Nabanggit lang yung China, napag-usapan lang yung China. Aba. Nako, tumahol agad ang mga hinayupak. Pero hindi po yan ang nakakagulat, no? Yung ating mga senador, puro ngak-ngak sa China, pero ang presidente pala natin, mga kababayan, ayon po sa Asian Infrastructure Investment Bank, nako, ang Pilipinas pala mga kababayan sa panahon po ni President Bongbong Marcos Jr., nako, eto po ang naging utang ni President Bongbong Marcos Jr. sa China. 2.632 billion dollar. Nako. Samantalang ang kaibigan po ng China na si former President Duterte ay nagkaroon lamang po ng utang na 1.257 billion. Ayon po yan dito sa Asian Infrastructure Investment Bank, mga kababayan, no? Ano kayo ngayon? Ipagtanggol nga ninyo itong utang ni President Bongbong Marcos Jr. sa China.
Sabi po dito, user galit-galitan sa China pero malakas pala mangutang. Aray ko po. Ha? Ay, grabe. No? Grabe si President Bongbong Marcos Jr. Ang laki-laki na nga ng utang sa China, no? Gusto itong mga senador niya, no? Itong mga senador ng administrasyon, ha? Ay gusto pang persona non grata, ha? Persona non grata ang mga diplomat ng Chinese embassy. Yan ha. 266 anong 200 2 billion 632 $2.632 billion mga kababayan ang pinag-uusapan po dito. Napakalaki pong utang yan ng Marcos administration sa China, no? Grabe, paano kaya kung naging magkaibigan pang China ngayon pati Pilipinas, no? Magkano kaya aabot ang utang ng presidente natin? So, eto ha. Bigla ko lang naisip. So, sobrang ng kapal ng pagmumukha ng presidente natin sa pangungutang sa China. Kung ganito kalaki ang utang niya, ayon po yan sa Asian Infrastructure Investment Bank, di ba? Sobrang kapal, no? Sobrang kapal na po ng muka. Kung sa bagay, si Recto kasi ang ano nun finance secretary, di ba? Si Recto. O Recto, anong ginawa mo dito? Napakalaki naman ng inutang nyo. Biruin mo, $2.632 billion, no? Tapos ito, inilagay siguro ito sa kasi infrastructure Malamang napunta po ito sa sa flood control projects. Nako. Kaya pala yung isang bansa na nagpapautang sa Pilipinas, I think Japan or Korea, mga kababayan. Nako. Umatras sa pagpapautang sa Pilipinas dahil korap daw ang gobyernong Pilipinas. Di ba? Ayan, ipagtanggol niyo nga ito. Sabihin niyo nga yung Asian Infrastructure Investment Bank na sinungaling kayo. Hindi yan ang utang ng presidente. Sa kanila to nanggaling di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan eto mga kababayan, Tutasin hindi nagpatalo, pinalagan ang Korte Suprema. General Macanas ng The General's Viewpoint, pasok. Ito, SP Soto, hindi umano magpapadaig sa Korte Suprema dahil makapangyarihan din sila. Lagang palaban, President Vicente Acuto III na hindi umano magpapadaig ang mga mambabatas sa Supreme Court kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagdideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Soto, may kapantay na kapangyarihan ang lehislatura sa ilalim ng konstitusyon, partikular sa usapin ng impeachment at pag-amyenda ng saligang batas. Dito tayo mag-focus mamaya dahil parang may naaamoy tayo na ibang agenda. Amending the Constitution. Okay. Hindi lamang ang hudikatura ang may papel sa paghubog at pagpapatupad ng konstitusyon. Aloko na. Pag sinabi po nating pagpapatupad, okay? Pag sinabi po natin pagpapatupad, execution yan no? So nasa executive po yan mga kababayan. So ano naman po ang kinalaman ng legislative branch ng gobyerno natin sa executive, di ba? Sa pag-execute ng mga batas.
sa pagpapatupad ng batas. Sila po itagagawa lang, mga kababayan, no? Ang payag ng Senate President ay muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa separation of powers at sa hangganan ng kapangyarihan ng Korte Suprema at Kongreso sa mga usaping konstitusyonal. Okay. Napakasimple man lang ito eh. Impeachment ang pinag-uusapan eh. Yung decision ng Supreme Court is nag-focus siya sa technicalities. Hindi nila nasunod ang due process. Kaya sabi ng Supreme Court, unconstitutional yan. Kasi ang taga-interpret kung nasunod ba o hindi ang konstitusyon, there is only one interpreter. Korte Suprema. Sabi nga ng isang abogado, sino ba yun? Si Attorney James Reserva. Magkakaroon ng kaguluhan kung kanya-kanyang interpretasyon sa konstitusyon dahil magkakaiba talaga ang pag-interpret. Para mawala ang kaguluhan, nandyan yung Supreme Court dahil siya yung final say o referee. At ngayon, nagsalita ng referee. Foul! O, di foul. Tapos ito, sinasabi ng Senate President, hindi kami papayag. O, hindi ako papayag. Yun na, ang nakikita ko dyan is, opinion ko lang ito ha. I hope I am wrong. I might be wrong. Nagkaroon sila ngayon ng rason para amyendahan ang konstitusyon. Kasi yun ang So, yan din po ang kumakalat sa social media, mga kababayan, na itong nangyayari no, sa impeachment, no, itong pagbasura sa motion for reconsideration sa impeachment versus Vice President Sara Duterte. Kaya pumuputak po itong si Soto, mga kababayan, dahil ginagawa lang po nilang alibay, no? Itong ruling ng Supreme Court to para magkaroon po ng pag-usapan ang charter change, mga kababayan, no? Anong panahon po ni Tatay Digong, di ba? Umano rin yan pero hindi priority, di ba? Pero mas lalo na ngayon, hindi pwede yan, mga kababayan. Mga kurakot po yung ating mga for example, maging maging federalism, di ba? Delikado pa rin kasi mga kurakot no? Mabuti sana nga nangyari nung panahon ni former President Duterte, no? Pero sa ngayon, malabo siguro, mga kababayan usapin. Parang nakikita ko lang ito. May balak sila, ipurso nila ang charter change. Kasi may nabasa akong post sa Peanut Gallery Media Network. Yung committee chairman ng Committee on Constitutional Amendments, si Pangilinan, pinalitan nila o nag-resign ba? Tapos maglalagay sila ng panibago. So bakit at this point, yung timing ba na papalitan yung chairman, constitutional amendment? Talagang nakikita ko, tuloy-tuloy na itong, nang dahil sa desisyon ng Korte Suprema, tuloy-tuloy na itong move ng Kongreso. Kasi ang mga congressman, parang gusto na rin. Sige na, iamin natin. Nagkasundo na ngayon ang mga kongresista at ang Senate. Nako, delikado. Baka mamaya may political agenda
maganda nung 2024 dahil ang nagpumilit mga congressman panahon-panahon ni Romualdez. Kasi may nakikita ang motibo para maging prime minister siya. Eh ang mga senador hindi pumayag dahil nandyan si Senator Subiri. So nadiskaril yung kanilang tchatcha noong 2024. Ngayon, bubuhayin na naman, tchatcha na naman. Ano kaya, okay lang sana kung ang mag-tchatcha sila na ang pag-usapan lang is tungkol sa impeachment. No problem yan. Kasi, basta hindi maisama ang political. Baka mamaya, baka ibabalik nila yung mag-change of form of government tayo. From Republican ba tayo ngayon? Gawin nilang parliamentary. Kasi sa 2028, basang-basa na yung very clear na wala silang malakas na kandidato na tatalo kay BP Sara. So, the only way to stop BP Sara from assuming the presidency is magpalit ng form of government. Pag nag-parliamentary tayo, patay ang koto-koto. So yan mga kababayan, ganyan pala ang gusto nilang mangyari. No? Kaya pala napakaingay nitong si Soto dahil ang gusto nila mag-tchatcha. Nako po mga kababayan, delikado po ang taong bayan dyan ha. Well anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kababayan? Just comment down below. Ayan mga kababayan, don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.